Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Ang role ng pamilya ay isang pundasyon ng ating pamayanan o ang ating bansa o ng buong mundo. So nagsimula lahat yan sa pamilya. Kaya tayo nabuo ng sa ngayon ng napakaraming tao sa mundo dahil yan ang gusto ng Diyos. So ayon sa Genesis chapter 2 verse 24, iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at dalawa ay magiging isa. So yun guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe. So, itong sinabi ng ating Panginoon Diyos, ay talagang biblical to. Siya mismo ang nagsabi. So, bakit kailangan yung mag-asawa ay parehong iiwan ng magulang para maging isa? So, ibig sabihin, inutos ng Diyos siya ng purpose niyan para unang-una para magbuo ng sariling pamilya. At iwanan na lahat. Iiwan mo yung bisyo mo, yung barkada mo, focus ka na sa pamilya mo. Kumaga, priority mo na sila. At dahil nagsama na kayo, iisa na lang kayo para at least dahil umiwalay kayo na kayo sa parehong parents nyo, wala ka nang ibang asahan kundi ang Diyos. So, ibig sabihin para umasa ka at magtiwala sa Diyos na makakaraos ka. May iraraos mo ang pamilya mo, may susurvive mo, may bigyan mo yung pangangailangan nila, at magiging responsable ka. So, sa ating mga Pilipino guys, medyo mahirap to dahil alam naman natin, kultura talaga natin mga Pilipino na kapag nag-asawa ka ay package deal, di ba? Kaya makita mo pag nag-survey ka sa bahay-bahay dito, minsan sa isang bahay, 3 pamilya. Di ba? Nandiyan yung nanay at tatay at kapatid at merong mag-asawa. Minsan 2 mag-asawa, 3 mag-asawa. Iisang bubong lang. Iisa lang ang tirahan. So napakahirap napakahirap sa ating mga Pilipino ba? Kasi ang naging kultura natin, very close tayo sa isa't isa. Kung pwede, wag na tayong maghiwa-hiwalay kahit may pamilya pa. Pero inutos nga ng Diyos na kailangan mong hiwalay. Kaya maganda to kasi nga darating yung araw, matututo ka. Hindi ka masyadong aasa. Diba? Kasi pag sama-samang ganyan, diba? Napansin nyo ba? Karamihan sa ating mga kababayan. Siyempre, sa isang bahay, pag nagsama-sama kayo, marami kayo. Kung sino yung malaking binabayaran sa bill, sa yung bida, sa yung boss, di ba? Diba? Sa kuryente, sa pagkain. Siya yung magiging boss kasi, kumbaga, siya yung may kakayanan na magbayad para sa inyong lahat. So, yun ang nagiging problema. At meron namang advantage, at marami rin disadvantage. Nandyan na yung sa paglilinis pa lang, di ba? Minsan, ayaw mo maglinis kasi alam mo, nandyan yung kapatid mo, nandyan yung biyenan mo, nandyan. Medyo magulo din. Kasi nag-ano kayo kumbaga, naggugulangan minsan, di ba? Yung terms, hindi mo masyadong maganda, pero natural na gano'n. Meron din naman nagkakasundo kahit papaano, di ba? Pero ito kasi malinaw, live and live, di ba? Mabuhay at iwanan yung pamilya. Kasi kami ganyan guys, sa buong pamilya namin, lalo na sa tatay ko, nabubuhay pa siya. Ayaw niya sa aming magkakapatid na kapag nag-asawa na, nasa loob pa ng bahay namin, kailangan humiwalay ka. Nagpamilya ka na eh. Kahit barong-barong lang yung bahay mo, humiwalay ka. Ganun ang nangyari sa amin. Kaya wala kaming sa pamilya namin, wala kaming kapatid na nag-asawa na kasama namin sa bahay. Pinapahiwalay ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. So yun guys, di ba? Kaya ibig sabihin nito, ang purpose na talaga ng Panginoon, kailangan talaga na tumayo tayo sa sarili natin, na kasama ang Diyos. Dahil alam natin na sasamahan tayo ng Diyos kung isasentro natin sa buhay natin. Kasi guys, maraming mga pamilyang nasira o nagkahiwalay. Minsan naging sanhi ng minsan yung biyenan, di ba? Nakikialam sa relasyon. Pag nag-away yung mag-asawa, papasok yung biyenan. O kaya naman,
yung mag-asawa, susumbong sa nanay yung isa naman ganun din, susumbong. So, magsasabong ngayon parehong magbiyena, di ba? Magsasabong hanggang sa gugulo na, hanggang sa maghihiwalay na talaga sila. So, mayroon namang time na magkakaayos na yung mag-asawa. Ang problema, yung ginawang hindi maganda ng lalaki o babae, nakatanim pa rin sa magulang ng napangasawa. Kaya may galit pa rin. Yung mag-asawa, wala nang galit sa isa't isa. Sa parents naman, o sa kapatid, ang may galit. Kaya nga, itong biblical na utos ng ating Panginoon, talagang ikabubuti natin to. Di ba? So, kailangan talaga tumayo tayo sa ating sarili. Dahil dyan tayo matututo eh. Magiging proud tayo pagka nabubuhay tayo nang wala tayong sinasandalan, kundi ang ating pamilya at ang ating Diyos, siyempre, di ba? Siya nagbibigay lakas sa atin pag dumaranas tayo ng problema, kahit walang tumulong, nagagawa natin ng paraan, dahil nandiyan si Lord eh, hindi tayo pwede nababayaan. So yun ang purpose niyan. Kaya siguro ang Diyos inutos niya na pag nag-asawa, kailangan maghiwalay, tumayo sa sarili pa, umasa sa Diyos at magtiwala para sa buhay may pamilya. So, yan po ang ating ipagdasal. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa araw na to. At lalong-lalong salamat po sa paalalang ito. Na minsan, Lord, nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Pagka masyado kami close at nagkasama-sama. Although maganda naman sa Lord, pero gaya ng turo mo, kapag nag-asawa, iwanan ng pamilya, iwanan ng barkada, iwanan ng bisyo para sa aming sisimulan o bubuing pamilya. At sa kapatid namin nanonood ngayon ng vlog, na may matinding karamdaman, financial, emotional, physical. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal na napaka-epektibo kung manalig ka, magtiwala, sumampalataya sa Diyos na kayang pagalingin o kayang solusyonan ang iyong problema. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin pinahihirapan ngayon ng bedridden na, stage 4 cancer, at kung ano-ano pa mga karamdaman nagpapahirap sa kanyang katawan. Iunat niyo po, Lord, ang inyong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, Lord, yakapin niyo po, haplusin niyo po kanyang katawan para gumaling para sa kanyang pamilya. Ganun din po, guys, Lord, sa mga pamilyang kagaya ng inuutos mo, Lord, na nagkahiwalay dahil sa hindi pagkakanuan, pagbigis-bigisin niyo po ulit. Ibalik niyo ang magandang relasyon para sa kanilang pamilya. At sa financial, Lord, na problema namin lahat, tulungan niyo po kami. Lalong-lalo na yung kapatid namin, yung pambili mang bigas, Lord, wala ulam, pamasahe, at mga simpleng bagay na hindi nila kaya dito. I-bless niyo po, Lord, ang kanilang hanap buhay para sa kanilang pamilya at mag-provide ang kanilang pangangailangan. So, lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the glory. Sa mga manang Jesus Santo. Thank you very much po.